Brad, wala kang helmet. Bawal yan. Pare, pulis din ako. Pwede pagbigyan mo na ako. Pulis ka? Pwede makita lisensya mo. Yun nga humingi na ako ng dispensa. Pagbigyan mo na ako. Dapat pulis. Tayo sumunod sa batas eh. Pwede pag-usapan naman natin to. Trabaho lang ito. Pulis din naman ako eh. Trabaho lang ito. Bawal ang kotong ngayon. Nakikita mo ito? Oo nga nakikiusap Trabaho lang naman ako, pare. May pulis, pare. Yan o, may pulis. Malapit dito. Relax ka lang. Taran po sir. May violation kayo. Kung sasakyan nyo, hindi nakarehistro. Pwede po ba makita lisensya nyo? Ano po, yung lisensya? Oo, lisensya. Nakarehistro. Sandali ha. Saan ba ako kayo pulis? Pwede naman nung pag-usapan na lang natin ito, boss. Lisensya po, nakarehistro. Boss, baka pwedeng ano lang. Usapan na lang natin ito. Trabaho lang ito. Patingin ng lisensya, nakarehistro. Ba't mo binigay? Pare, wala akong magagawa. Pulis yung kailangan natin ibigay yung lisensya ko. Oo nga, ba't mo binigay? Sabi tayo niyan. Balikan natin! Balikan natin! Tara! Sige! March 4, 2004 nang ako'y barilin ng tatlong pinaghinalangang holdapper. Hindi ko inasahan nang mangyayari sa akin ang ganong pagsubok. Akala ko katapusan ko na ng oras na yon. Biglang nagdilim ang aking paningin at namanhid ang aking katawan dahil sa dalawang tama ng bala sa aking muka. Napaluhod ako at nasabi ko sa aking isip, Lord, katapusan ko na ba ito? Huwag muna sana, mga bata pa aking anak. Nung ako'y gumagapang, tatlong ulit pa akong binaril. Ngunit hindi na ako tinamaan. Mabuti na lang may mga taong nagmalasakit sa akin at dinala ako sa ospital. At sa loob ng 20 araw sa ospital, hindi ako makapagsalita, namag ang aking mukha at umurong ang aking dila. Noong nasa loob ako ng operating room, ako'y nanaginip at ako'y naglalakad sa mahabang hagdan at sa aking paligid ay may mga nagkakantahan. At sa dulo ng hagdan, ako'y may nakitang anino na kulay puti. Sinabi niya sa akin na bakit ka nandito? Bumalik ka. Nang pagtalikod ko, bigla akong nahulog sa hagdan. Nagising na lang ako sa loob ng operating room at nakatali ang aking dalawang kamay. Mahirap man sa kalooban ko na makita sa sarili sa critical na kalagayan. Lalo na nang kailangan kong operahan. Alam kong wala kaming sapat na pera para sa kailangan. Tulad ng pambili ng titanium plate para ilagay sa aking mukha. Mahirap man ang aking naranasan, tinanggap ko ang lahat dahil alam kong hindi ako pababayaan ni Lord. Makalipas ang 1 taon, nabalik na siya sa trabaho at gumanda na rin ang kanyang katawan at ibinalik na rin ang kanyang kalusugan. Pinangahawakan ko ang pangako niya tulad ng nasa John 15 verse 7. If you remain in me, my words remain in you. Ask whatever you wish and it will given to you. Ang Panginoon ang kumilos sa aking buhay. Nag-provide siya ng lahat ng pangailangan namin. Ako'y nagpapasalamat sa Panginoon Diyos at muli niyang ibinalik ang lakas ng aking pangatraman. Let my heart be still. Let my mind